Mapagpalang araw mga kahabi. So yung ating tatalakayin ngayon or ating isi-share sa inyo yung ating bagong aviary project. So sisimula na po natin yung ating pang-apat na aviary. So yung location niya po mga kahabi ay dito natin ilalagay. Bali second floor po nito ng ating unang aviary. So yung ating unang aviary, ito po siya. So, kinukulang na tayo ng espasyo para sa ating mga halagang ibon. So, ito ang gagawin nating second aviary project. So, samahan nyo ako kung gusto nyo manood kung paano ko i-DIY yung ito ating aviary. So, DIY lamang po ito. So, stay tuned at manood po kayo. Hope mag-enjoy kayo habang nanonood kayo at habang naman ako ay nag-DIY project sa ating bagong aviary. So, let's go! Ito mga kahabi yung ating unang aviary. Yan, medyo kinukulang na sila. Tapos, andito yung iba, nasa labas. Yan, mga bago nating parisan. So, ito yung ilalagay natin dito sa taas. So dahil maliit yung area natin, so i-maximize na lang natin yung ating aviary. So ang unahin natin mga kahabi ay maghuhukay tayo ng pundasyon para sa ating mga poste. So ang gagamitin natin ay tubular lang na pipe at 2x3. Akala ko 2x4, 2x3 lang palang available. So wala silang available na 2x4. So 2x3. So isa lang muna ang ipoposte natin. So pinaplano ko na doble na lang yung 2x3. So ayan mga kabi, nakaisang hukay na tayo. 50 centi yung ibabao natin para sa ating poste. Next, doon naman tayo sa kabila. Ididikit natin dito sa wall. So ito naman pangalawa nating poste. So ang pagitan nito is 2.6 ang poste natin. So sa kabila sukatin natin kung ilan ang magiging distansya. So tapos ididikit natin sa wall para mas matibay siya. Tapos i-screw din natin ang angle bar. So yan, solo flight lang muna kahabi ang ating gagawin. So sa kabilang side naman, sukatin natin. Ang sukat ko dyan is 250 ang gap ng bawat poste. So 2 meters and a half. Yan, pwede na yan. So sabay linis na rin ang ating mga kalat. Dahil yung isang guyabano natin nabuwal siya nung bagyong Yuan. So kailangan natin na putulin na siya dahil papasok na siya sa kulungan. So yung mga lupa nilagay ko na rin sa plastic para madaling Palang araw mga kahabi. So ito yung mga tubular na gagamitin natin. So dumating na yung na-order natin na tubular na 2x3. 2x4 sana yung gagamitin kong pamposte. Ngunit wala silang available. Mga matatagalan pa raw bago magkaroon sila ng stock or order. Kasi in-order din nila sa malaking hardware. So wala daw silang stock ngayon. So ito na lang para magsimulan natin yung ating project na aviary. So 2x3 na lang. At bala ko na doblehin na lang yung poste. So magiging 6x4 yan. Adi mas maganda pa yung poste. So nilalatag ko lang muna mga kahabi kung ilan yung kasya dito sa ating area para isahang primer na lang. At magpa-primer muna tayo. Yung Prisma primer. Ito yung gamit natin. Kulay siya? Kulay gray na primer. So pa-primeran muna natin tapos
isi-second coat natin siya ng silver o yung aluminum na kulay. So habang nagpipintura tayo ay nais kong i-shout out ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. So hindi man ko kayo maisa-isa, so shout out na lang muna sa inyo lahat dahil medyo busy tayo. At doon sa mga nagtatanong patungkol sa kanilang mga comment, suggestion or regarding sa mga ibon natin ay hindi ko muna kayo hindi muna ako makapag-reply sa inyo mga kahabi dahil busy tayo. So sa shoutout lalahatin ko na lang muna kayo. Shoutout kayo mga kahabi. At maraming pong salamat sa patuloy na sumusuporta. So sa mga naalala ko, si kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. Si Aguila, si Jerry Cruz, shoutout po. So ayan. Primer na ang gamit natin. So papaikutan natin sila ng primer. Pagkatapos ng primer ay pag natuyo ay yun namang silver na kulay na i-double coat natin sa primer. So pagkatapos niyan ay tanggalin natin itong dati itong net para sa manok natin, wala na tayong manok, pinull out na natin. So kinancel na natin yung pag-aalaga ng manok. So itong net na to ay inalis na natin. So mag-start na tayo layout. I-layout muna natin itong tubular na 2x3. So ayan, at ito yung pamoste natin. So yun po mga kahabi. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating project ng aviary. So katuwang ko na rin po si Mrs. at nahirapan na ako dahil medyo makitid yung area na to. So hindi pa kakasya. So pinagputol muna tayo ng mga sanga dahil hindi natin maitayo yung poste. So nagbawas muna tayo ng Madre de Agua. So ipapakain din natin ito sa ating mga ibon. So medyo may kabigatan yung 2x3. 2mm din to medyo makapal siya. Tapos 6 meter yung haba niya kaya medyo mabigat. So nagpatulong na rin ako sa aking misis, ang aking katuwang sa pag-aalaga. Partner in life ika nga. So partner din sa trabaho. Kaya taga-ano na sa hawak. Nasira na rin yung una nating aviary gawa nung bagyong Yuan na dali nung natamaan siya nung nabuwal yung puno ng guyabano. Kaya marami tayong i-repair ngayon, i-renovate din natin itong una nating aviary. So pagkatapos nitong second floor natin na pang-apat na aviary ay re-repairin din natin itong nasa baba. So aalisin na natin itong mga lumang kahoy, papalitan na rin natin sila ng mga tubular. So preparation na tayo. So kinuha na natin yung mga tools natin para yung itong tubular ay i-screw natin ito sa wall para medyo matigas at medyo makapit siya bago natin buhusan. At i-layout muna natin. Titingnan natin yung kanyang eskwala. I-level natin ito para diretso yung magiging poste natin. So ayan, hinahawakan ni Mrs. Lagyan natin ng bar level. Pagkatapos madiretso natin, ay i-screw na natin para hindi na siya gagalaw. Ayan. So level na yan. Lalagyan na natin ng angle bar sa wall bago natin buhusan para siguradong diretso yung kapit. So mga kahabi, so part 1 muna ito ng ating DIY aviary. So sunod na part 2. Hope kung nagustuhan itong natin na DIY aviary ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So series itong ating topic regarding sa DIY aviary natin. Dahil mahaba-habang itong project natin. Medyo hindi kakayanin ng isang video na gagawin natin. So si-series na lang natin. So parang
teleserye ika nga. So maraming pong salamat sa inyong suporta at sa panonood. At kung para makita nyo kung paano ko ginawa ito, ay pakiclick po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video na ating gagawin regarding sa DIY aviary. So maganda ang buhay pag may halagang ibon sa ating bahay. Thank you!